Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol dito sa curfew. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Kasi guys, nung Sunday, ayan, so medyo nag-guilty ako para sa aking isang sisi na sumama sa akin dahil excuse me. Kasi nga may curfew kasi ako hanggang 6 PM lang ako guys. Tapos sinamahan ako nung friendship ko. Hi sis, Charlene, ayan. So, yun, sinamahan niya ako. Tapos after ko, doon sa video, tapos after ko, nagmamadali na ako. Iniwan ko din siya sa may tangs. So, kasi nga ako yung nagmamadali na. Alam mo yung sinamahan niya ako doon. Naupo din siya, nakinig din siya. Tapos after nung matapos yung application ko dun sa BDO, nagdali-dali na ako punta ng MRT kasi may curfew nga ako, hinabol ko yung curfew ko. So yun, hindi na ako nakapagpa-thank you talaga ng as in sobra sa kanya or yung bonding namin. Alam mo yun, kaya parang medyo nag-guilty ako. So yun, kaya gumawa ako ng video. Actually, ito yung about dito sa curfew na to guys. So yun, pahalagahan talaga natin kung may mga curfew kayo. Alam naman natin dito talaga sa Singapore, iba-iba kasi ang patakaran ng mga employer. So yun, may mga ilan na katulad nung sisi ko na nung una medyo maaga rin yung curfew niya, tapos at the end yung parang pinayagan na siya ng amo niya na parang ano ba yun, 8 or 9 PM na siya umuwi. So yung parang ganun. So yun, kami iba-iba. So ako kasi is hanggang 6 lang ako talaga. 9 to 6 lang ako. Ngayon, syempre, minsan nalilate din talaga ako. Tapos minsan may times pa na nangyari sa akin is may pinuntahan ako somewhere sa may Ballester nung time na yun. Yun yung kapanahonan ng lumaban ng Miss Universe si Michelle D. Tapos, sumakay ako ng bus kasi parang 4 or 5 stops lang dapat yun galing sa may Topayo MRT. Kasi yung Topayo na yun is parang terminal talaga yun. Marami talagang mga bus doon, mga bus stop. So ngayon, sumakay ako papunta doon. So parang mga 5 stops lang nandun ako sa location ko. Nung pauwi na ako, nawala sa isip ko na dapat tatawid ako sa kabila kasi pabalik ako. So, ang ginawa ko is binaybay ko yung way ng paikot siya. Yung as in, parang nag-round trip ako. Ganun yung nangyari. So, sabi ko, ay kasi nga, nung time na yun, sabi ko, hindi naman ako malilate kasi nga, syempre, ano pa yun. Sabi ko, ba't parang isang oras na ako na nasa bus? Sabi ko, parang ilang stop lang dapat ako. Nawili naman ako nakakapanood nung hindi nga nakapasok sa top 5 si Michelle D. So, tinignan ko kasi yung mga, niya noon, kung ano yung performance niya. So, yung sinerge ko sa TikTok, ganyan-ganyan. So, nawala talaga sa isip ko na medyo matagal na yung biyahe ko pala, yung ganun. So, ang nangyari, minessage ko kaagad yung boss ko. Bumaba ako dun sa may nakita ako dun na pwedeng babaan na. Tapos may nakita kong parang signboard ng MRT. Sabi ko, baba na lang ako, lipat na lang ako. Dun nga nakarating ako sa nakalimutan ko lang kung saan lugar ako nakababa nun na may MRT. Yan guys, makalimutin talaga ako guys sa mga location, sa mga makalimutan ako. So yun, bumaba ako. Tapos minessage ko agad yung boss ko, tapos sinend ko yung picture kung nasang lugar ako, sabi ko naligaw ako, ganyan-ganyan. Tapos, actually, tama naman yung bus number na sinakyan ko. Ang mali ko lang talaga is, instead na tumawid ako sa kabila para sumakay pabalik, ang ginawa ko is, diniretso ko nga yung way. Kung saan ako bumaba, dun din ako sumakay. So, yung way ko is napalayo ako. So, yun. Kaya yun, minessage ko agad yung boss ko. Naintindihan naman ng boss ko. So, nagtaxi na lang ako noon. Yun ang consequence ko. Siyempre, hindi porke okay na sa kanila yun. Siyempre, anuhin mo rin yung consequence mo nung time na yun. Kaya ang ginawa ko is, nagtaxi talaga ako yun guys. Kahit medyo mahal. So, no choice kasi ng kasalanan ko kasi kung bakit ako na-late. So kasi pag ganun, nung chinek ko kasi yung map ng MRT nung time na yun, sabi ko parang kukonsume ako ng isang oras, pero kung mag-taxi ako mga 20 minutes, ganun lang. So yun, kaya nag-taxi na lang ako nun. May taxi stand naman doon sa nababaan ko kasi nga yun parang MRT station, tapos may mga sakayan ng bus, tapos may sakayan doon nga ako bumaba sa babaan ng bus noong time na yun. Tapos meron din doon sa tabi na mga taxi, pwede kang sumakay ng taxi. So yun, noong time na yun is nag-taxi na lang ako. Yun yung pinaka easiest way para sa akin.
So, yun, yung disadvantage. Kaya guys, kayo kung may mga curfew kayo na katulad ko, is pahalagahan na lang natin yung mga curfew natin guys. Tapos kung anong mangyari, malate man tayo na unexpected katulad nung nangyari sa akin na naligaw ako, inform nyo agad yung employer nyo para alam nila, hindi nila expect na, ay bakit ganito, anong oras na. Yung sila pa yung hintayin nyo na mag-message sa inyo na bakit malilate kayo ng uwi, yung ganun. So, yun, kaya, siyempre mahalaga kasi yung trust ng ating mga amo. Yan talaga mahirap makuha. Kaya dapat yun yung pahalagahan natin once na nakuha na natin o tingin natin panatag na sila sa atin. Huwag tayong gagawa ng yung parang kakasira nun kasi minsan lang sila magtiwala. Pag nawala yan, ako, asahan nyo konting kilos nyo lang pagdududahan kayo. So yun, hindi ko sinasabing lahat pero usually ganun talaga. Kahit naman din sa inyo, ibase nyo rin naman sa sarili nyo na parang pag itong taon to may nagawa na sa akin something, siyempre di ba parang lagi mo na kahit ayaw mo man but parang nag-automatic na sa atin minsan na ala baka maulit yung ganun. So parang magkakaroon ng trust issue yung ganun. So yun, pag day off naman guys, usually ito kasi nga napagdaanan din ng kwentuhan namin noong Sunday. Ako kasi guys is pag bago ako lumabas, kaya nga 9 to 6 lang ako, bago ako lumabas, hindi naman ako pinipilit ng amo ko talaga na sabi nga nung amo ko anong linggo is, pagka na kasi minsan late sila magising, hinihintay ko pa yun sila magising para itupi ko sana yung kama, yung mga sabi niya sa akin, basta 9 na, pwede ka nang lumabas, sabi niya sa akin. So yun, hindi niya, ako lang talaga yung nahihiya din na syempre aalis ako tapos yung mga kamay yung magugulo pa yung ganun, tapos yung amo ko pang babae yung diba. So yun, ako parang ko na lang, parang pusa ko na lang. So yun, pero siya na yung nagsabi sa akin ng linggo, pagka na tulog pa yan sila, hayaan mo na umalis ka na yung ganun. So yun, pero syempre pag sinabing 9 at saka 6, sapat dun sa na yun, makabalik ka sa time na pag-usapan nyo, yun yung sinasabi ko. So pagdating naman sa day off guys, na halimbawa katulad ko or ng iba na bakit ganun pinagagawa pa daw sila ng ng mga amo nila. Oo, siguro depende na lang din siguro sa mindset nyo. Kung kasi pumunta tayo dito is para talaga magtrabaho, o nandun na tayo day off natin makapag-relax, pero maliit na effort lang din naman yung gagawin natin. Parang wag na lang natin, kasi the more kasi na iniisip natin, ay bakit ganito, bakit ganyan, so nagiging negative kasi yung pag-iisip natin. So ang kilos natin is hindi maganda. Instead na nakikita yan ng mga amo natin, napapansin yan kung ano yung mga effort na ginagawa natin guys. Hindi lang sila nagsasalita pero alam nila yan. So ma-appreciate, sooner or later ma-appreciate naman nila yan. At marunong yan sila, nakikiramdam yan sila. Kaya pag nakita nila yun na okay ka, sila rin mismo talaga yung mag-ano sa'yo ng mga something na maliliit na bagay na hindi mo expected na ay binigyan ako ng ganito, ay nag-ano yan sila, marunong yan sila makuan yan, pero hindi lang sila masalita. Kaya yung mga kilos natin ng umaga, binavalue nila yan. Katulad nga nung amo ko, yung talaga bago ako umalis, nag-vacuum ako or kung ano pang kilos-kilos ng ginagawa ko dyan, siya na rin mismo talaga nagsabi sa akin na pag 9 na at tulog pa sila or pa sila, umalis na ako, yung ganun. So, di ba? At least hindi nang galing sa akin, yung sa kanya na talaga nang galing. So, ganun. So, yung ibang mga kasama ko din dito na ganun yung ng amo nila, tawag dito, wag na lang natin masyadong i-issue yun. Kasi maliit na bagay lang naman yun. Parang maliit lang naman ang naiambag natin sa kanila. So, yun. Wag na lang natin masyadong kung, ang tawag dito, kung kayo naman is, katulad ng isang kaibigan ko din, lumalabas siya ngayon, parang half day lang, parang ganun, bayad pa rin yung day off niya. So, galing yun sa amo niya, hindi naman siya nag-demand ng something. Nakikita din naman kasi ng amo niya kung paano siya. So, yun guys, parang depende na lang sa una. Katulad ko ngayon, pag-day off ko once a month lang, pero napansin nila parang gusto ko every week lumabas. Then, simula nga nung nag-aral ako, sila na rin nag-consider na, kung napansin daw nila na gano'n, na gusto ko mag-day off lagi, yung gano'n. So, pwede naman daw na gano'n, walang problema, walang sa kanila. Kung gusto ko, pwede naman. So, yun, parang tinanong nila ako, so yun, natuwa ako. Kaya, ang mga amo natin, makikiramdam lang yun din yan sa atin kung parang kung parang gusto natin ng ganito, or kung paano tayo kumilos. Kaya, yung sa pagde-day off guys, huwag na lang natin gawing issue. Oo, may mga ilan na lumalabas ng medyo or umuwi na medyo late. Huwag na lang natin masyadong kumpara yung sarili natin. Kasi yun yung parang nila sa buhay, yun yung luck nila. So, hindi naman natin alam kung paano yung way ng pagtatrabaho nila sa loob ng kung paano sila pakisama ng amo nila, diba? Pero, huwag na lang natin ikumpara yung sarili natin. Maging thankful na lang tayo at least kahit pa paano pinag-day off tayo ng amo natin. Pero bawal naman dito yung hindi pag-day off eh. So, kumbaga, maging thankful na lang tayo kung ano meron tayo guys. Kasi ang mahalaga nandito na tayo sa Singapore at nagtatrabaho na tayo guys. So, yun na lang din ang isipin natin. Nandito
tayo para magtrabaho. Yung paglibang-libang na yan is medyo, ano na lang yan, parang bonus na lang sa atin. So yun. Kasi di ba may, alam naman natin may ibang mga country na wala din talagang day off. So yun. Kaya swerte pa rin talaga natin guys. So maging thankful tayo. So yun lang.